Capricorn, welcome dito sa inyong last week of April reading. Thank you so much Capricorn sa support mo, sa palaging pagsubaybay. At kung bago po kayo dito, please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Regarding personal reading services, kung balak nyo mag-inquire, mag-avail ng mga reading services ko, mag-message privately po kayo sa aking official Facebook page. Yung link at details na kailangan nakasulat sa description below. Okay, meron ka ditong metal bird. Treat yourself like royalty. Kumbaga, kung tinitreat mo yung ibang tao na espesyal sa buhay mo, deserve mo rin yan gawin sa sarili mo. Kung pinapamper mo sila paminsan-minsan, or as often as needed, kailangan mo rin ipamper yung sarili mo. Kung inaalagaan mo sila, dapat meron ka ring pag-aalaga sa sarili mo. Kung may pagmamahal kang binibigay sa kanila, dapat binibigyan mo rin pagmamahal sa sarili mo, Capricorn. No? So this time, pwedeng yun. Kung ano yung need mo, bigay mo muna yan sa sarili mo. Okay? Kasi may mga time na kailangan nating unahin yung mga mahal natin sa buhay. Pero may mga time din, no? Sometimes, kailangan din natin unahin yung sarili natin bago natin unahin yung iba. Hindi lagi. Hindi lagi. Pero may mga time na yun yung kailangan. No? So, this time, treat yourself like royalty because you deserve it. You are worthy, you deserve it. No? Lahat tayo deserve natin yan. Okay, pwedeng this is me time pagdating sa'yo, no? Self-care, self-love. Paminsan-minsan, i-treat mo yung sarili mo. I-take care mo naman yung sarili mo, di ba? Ayan. Or gawa ka ng something na yung makakapagpa-happy sa'yo, no? Hindi naman na laging na lang ipopokus mo na lang sa sarili mo or spoilin mo na lang araw-araw yung sarili. Sabi ko nga may mga times, emphasis, may mga times na kailangan natin ito, deserve natin yung mga ganyan, no? At mukhang last week ng April mo ang kailangan mo yan. Practicality, importante yung pagiging practical ngayong 4th week of April, more than anything else, no? Instead na kapricho, instead na emotion, pride, ego, mas maganda maging practical ka na lang. No, ano ba talaga yung mga bagay na priority, dapat unahin, pagtuunan ng pansin, no? Minsan hindi na rin importante yung pride. Minsan kailangan natin maging practical instead na yung ego, yung pride yung paiiralin natin. Ito yun. Yung moments na practicality dapat yung pinapairal, Capricorn. No? Parang may kinalaman siya sa kabuhayan sa pera. Sa negosyo man ito, sa kabuhayan mo or ng family mo, need maging practical. Unahin yung mga priority, yung importante kaysa yung mga capricho, no? Nakikita ko yan. Kumbaga nakikita ko habang may i-maximize mo yung yung opportunity dito, i-maximize mo yung time, yung resources, no? Kailangan nating maging practical, kailangan nating isipin yung long term, no? Yun siguro yun. So may mga times na minsan ito yung gusto nating gawin pero tawag ng sitwasyon is maging practical kahit na, 'di ba? Yan, ito yun. Kumbaga, uunahin mo pa rin yung pagiging practical above anything else, no? This last week of April.
Tignan na naman natin when it comes to your love life. Let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. Siguro hayaan mo na lang munang mag-unfold yung sitwasyon sa inyong dalawa. Huwag mo munang pangunahan. Huwag mong kontrolin ng kontrolin, Capricorn. Talagang may mga times na wala sa kamay natin yung control. Na dapat ipapaubaya natin sa divine. Ito yun. Kusang mag-unfold yung isa-isa itong mga bagay na to. Kung ano man itong gusto mong mangyari, ano man yung mga gusto mong malaman. No? Kumbaga, kusa at kusang mangyayari yung mga yan. Kumbaga, sa mangga, wag mong kalburuhin, magiging maasim. Mukha siyang hinog sa labas, pero hilaw sa loob. Alam mo yun? Yan. No, may mga bagay na hindi natin maaapura, may mga bagay na hindi natin maifo-force, maipipilit, no? Kahit na anong gawin natin. Okay? So, ito. Ang advice sa'yo, pagdating sa relationships mo, married ka man, may jowa, single, no? Hayaan mo siya mag-unfold naturally. Hayaan mong kusa ang mangyari or dumating sa iyo yan. Okay? May divine timing, no? Para sa lahat ng bagay. Tingnan naman natin, Capricorn, yung mga posibleng paparating sa iyo ngayong last week ng April. Work achievement success. Ayan, ang ganda. So, itong pakikipagtulungan, ano man teamwork to, project, collaboration, or something na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo talaga, nag-effort ka dyan. Merong magiging magandang bunga or achievement as a result, and then success. So, ano man yan, yung ginawa mo. Kasi Ant is known for pagiging masipag, no? Madiskarte, masipag, resourceful, nakikita ko na magbubunga yan sa iyo, magbubunga ng achievement or success, no? Deserve mo. Kasi ano yan, naging masigasig ka dyan, naging masipag ka dyan. You should accept valid criticism. So yan, may mga may mga basher, puna-puna, hindi man nawawala yan eh. Siguro ano lang to, wag mo na lang masyadong personalin. Sabi naman dito, valid criticism naman daw. Pwedeng hindi ka naman talaga binibelow the belt, no? Pwedeng, lang, observation lang, no? Kumbaga, maging, na lang, professional pagdating dito sa pamumuna. Wala rin naman mangyayari kung magmamaktol ka, diba? No? Or mapipikon ka. Siguro, try mo rin maging open-minded. Malay mo, yung criticism na yan na yung napupuna sa'yo, malay mo, baka dapat talaga improve mo, no? Kumbaga maging open ka, maging open-minded ka dyan. No creative ideas, no ventures. Wow, so may mga bagong paparating sa'yo. Simulain, ano to? No? Bagong projects, bagong ideas, new ventures, no? Mapa-business man to sa career or sa romance or sa personal mo na mga gustong gawin. Merong fresh start dito, no? Ano man ito, may mga bagong simula para sa iyo or opportunity. Okay, may Capricorn energy pala dito. Munti ko na makalimutan. Okay. So, nakikita ko dyan sa practicality mo, instead na magpaka-ano ka nun sa emotional, maging sensitive or magpaka-emotional, sa tingin ko, mas sipin mo na lang yung practical side. No?
Mas makakatulong yan sa sitwasyon mo ngayong last week of April. Okay, Capricorn, no? May nabanggit na ako. May Gemini or Virgo rin dito, bukod sa Capricorn. Okay. Nako, so may ano ha. Pwedeng iba maka-encounter kayong problem sa ano. Pera. Pero that is only temporary. Yun yung sinasabi nito. Okay, pwedeng iba mahirapan kayo. Mahirapan kayo kung naghahanap kayo ng something. Like, naghahanap ng trabaho. Okay, yung iba dito parang feeling left out. Parang napag-iiwanan. Yan, pwedeng may mga ganyan. Okay, pwedeng rejection or abandonment or ghosting. Sabihin na natin, pwedeng iba mare-reject kayo. Or hindi kayo matatanggap sa trabaho, mga applications man yan, exams, may kinalaman sa relationship. Merong sense dito na parang, may iwan kayo or literal na iniwan, ginost, init sa pera, ayan, na-reject, hindi napagbigyan, yan, may mga ganyang energy eh. Or feeling ninyo is you are isolated or parang pwedeng yung iba feeling ninyo mag-isa kayong nagsasuffer or naghihirap. Parang ganun energy. Okay? Nine of Cups. Wow. So, parang may wish fulfillment para sa inyo. Sa tingin ko may matutupad. Kasi may success eh. Okay? Kung meron man ditong pagiging left out in the cold, yung tipong parang iniwan ka, meron naman magbibigay sa iyo ng happiness and wish come true dito with the Nine of Cups, no? So, nakikita ko, ito yun, yung achievement. Kung ano man yung achievement mo na yan, magiging very proud ka dyan, no? Pwedeng award, trophy, ayan, or merit, ayan, no? May parang incentive para sa iyo eh. May mare-receive ka dyan na recognition, trophy, merit, reward, compensation dahil dyan sa pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo yan. So, nakikita ko, magiging very proud ka dyan, magiging very proud yung family mo or loved one mo para sa'yo. A sense of accomplishment, completion, happiness, fulfillment. Merong matutupad eh. Okay? At yun na nga, maliwanag yung energy dito ng magsisimula. May magician ka. Merong something na nagmamanifest dito. Like, no? Parang you are about to enter something. Basta, merong magsisimula, mag-uumpisa, may papasukin kang bago rito. Okay? And for your closing message, you have free spirit. Doors will open for you. O, diba? May magbubukas. Sabi ko nga, may panibagong araw, panibagong chance, opportunity simulain. Meron. Nagmamanifest na yan with the Magician card, tsaka tong sunrise, no? Magbubukas para sa iyo. Ayan, may bagong magbubukas para sa iyo. Sa career man yan, sa business or sa relationship. With goals in sight, don't let anything hold you back. O, wag mong hayaan na mapigilan ka pa dito. Or may mag-discourage sa'yo. Basta, go lang, go. Wag mong i-hold back ito kung ano man tong nafe-feel mo, gusto mong gawin. Fears, ayan, yung mga fears, uncertainties na yan, mawawala na yan. No? So, itong paparating sa iyo will give you simplicity. You will move forward with confidence. Ayan. And to reach every goal, ayun yung success. Mawawala na yung mga mo dito, alanganin, inhibitions, insecurity, fear. Napapalitan yun ng
pagiging confident na ma-reach yung goal mo. Wishes will be granted. Uy, totoo talaga. May wish come true. I move forward with confidence. So, yan. Huwag kang matakot. Go lang. Move forward. Take care. God bless, Capricorn.